Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Typhoon Carina. Si Typhoon Carina nga po ay bahagyang lumakas pa at namataan pa rin po ang pinakasentro nito dito nga sa may east-northeast ng Tugigaraw. Dito nga po yan sa may Cagayan. At mabagal nga po ang pagkilos pa rin ito at tinataglay na nga po yung lakas na aabot ng 130 km per hour near the center at meron na po yan na gustiness na aabot ng 160 km per hour. At ito nga pong dahil sa paglakas pa ni Typhoon Carina, nadagdagan na nga po yung tropical cyclone wind signal number 1. Itinaas na nga po yan ng bagong pag-asa DOST dito nga sa may Batanes, Babuyan Island, northern and eastern portion ng mainland Cagayan. Kasama po dyan ang including Santa Ana, Gataran, Baggao. Signal number 1 din po sa may Peña Blanca, sa Lalo, Gonzaga, sa may Santa Teresita, Apari, dito po sa may Balisteros, sa may Alakapan, Abulug, at signal number 1 din po dito sa Pamplona, Claveria, Sanchez Mira, dito po sa Santa Praxedes, sa Lasam, at sa Alcala. At signal number 1 din po sa eastern portion ng Isabela, sa may Divilacan, dito po sa may Palanan, Makunakon, Dinapigi, Tumauni, Ilagan City, San Mariano, Cabagan, San Pablo, at Santa Maria. At yung northern portion naman po ng Apayao, yung Kalanasan, Luna, Pudtol, Flora, Santa Marcela, signal number 1 din po yan. Northern portion ng Ilocos Norte, signal number 1 din po yan sa may Pagudpud, Banggi, Adams, Dumalneg, Burgos, Bintar, at northern portion ng Aurora sa may Dilasag, Kasiguran, Pulilio Island, Calaguas Island, northern portion ng Catanduanes, sa may Pandan, dito po sa Bagamanok, Panganiban, Biga, at sa Gigmoto at Karamoran. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1 natin kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga storm wind signal dahil nga po posible po tayo makaranas dyan ng mga pagbugso ng hangin at ng mga ulan. At yung mga kababayan natin na posibleng makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod nga ng daladala na itong ulan ni Typhoon Carina. Dito naman po sa forecast track na inilabas ng bagong pag-asa DOST ay halos hindi sila nagkakalayo ng European Center. Halos dikit na dikit yung kanilang forecast track prediction na ito nga po ay posibleng dumaan sa kalupaan ng Taipei sa Taiwan. Dito naman po sa may rain map animation, mapapansin nga natin, asahan natin mataas ang tsansa ng malalakas na pagulan dito nga po sa may extreme northern Luzon. Asahan din po natin yung mga pagulan sa Ilocos region. Kasama rin po dito sa may parte ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Metro Manila, Batangas, dito po sa Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan ay mataas nga po ang mga tsansa ng pagulan. Dito naman po sa may parte ng Bicol region, asahan natin na may mga isolated rain shower yan. Lahat po yan ay posible mamayang alas 8 ng umaga. At pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy pa rin nga po na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan kung saan din po nakataas ang storm wind signal number 1
Dito rin po yan sa extreme northern Luzon, western section ng northern Luzon, central Luzon at ng southern Luzon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan pa rin po natin maulan pa nga rin ang lagay ng panahon at matataas pa rin ang mga tsansa ng mga posibleng malalakas na pagulan. Dito po yan sa may parte ng Zambales at dito rin po yan sa may parte ng Bataan. Asahan din po natin na mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa Metro Manila, dito rin po sa may Bicol Region, Mindoro Provinces, at dito nga po sa may parte ng Romblon, at mataas din po ang tsansa ng pagulan sa Masbate. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, ganun pa rin po, asahan natin mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan dito nga po sa western section ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil nga po yan, posible tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil nga rin mapapansin natin yung pinaka-diametro ni Typhoon Karina ay humahampas po yan sa may parte ng extreme northern Luzon. Dito naman po sa wind map animation ng European Center, kung mapapansin nga natin halos parehas nga po yung prediction ng bagong pag-asa DOST at ng European Center. Hindi nga po nagkakalayo na ito nga po ay posibleng dumaan yung pinakasentro niyan dito nga po sa landmass ng Taipei, Taiwan. Kaya iba yung pag-iingat din sa ating mga kababayan na nasa Taiwan dahil nga po dito kay Typhoon Karina. Kung mapapansin nga po natin, yung kanyang lakas ng hangin ay mararamdaman sa extreme northern Luzon at pati nga po yung paghahatak niyan sa may habagat, mararamdaman din po yung mga pagbugso-bugso ng hangin sa western section ng northern Luzon, including Metro Manila ay makakaranas nga po ng mga pabugso-bugso ng hangin at ng pag-ulan. At tayo naman po sa latest update ng ating European Center, meron nga tayong posibleng imo-monitor na panibagong low pressure area na makaka-apekto muli sa ating bansa. Yan po yung ating ilalabas sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas po July 24, asahan po natin nasa eastern section na ng Taiwan, at pagdating po ng July 25, ito po yung nakatawid na ng landmass ng Taiwan. At pagdating naman po ng July 26 ay naglandfall na po yan sa may China. At pagdating naman po ng July 27, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan ng western section ng bansa. Pagdating naman po ng July 28, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan dahil pa rin po yan sa habagat. Pagdating naman po ng July 29, bahagya nga pong huhupa yung mga posibilidad na pagulan. At pagdating naman po ng July 30, magkakaroon nga po tayong cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng July 31, magkakaroon na nga po tayo ng panibagong low pressure area. Dito nga po yan sa eastern section ng Central Luzon. Pagpasok naman ng August 1, yung unang araw ng August, yung low pressure area ay magpapaulan po yan sa Bicol Region at sa Visayas. Sa ngayon nga po, mababa pa naman ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. Pero dahil malayo pa rin po yan, marami pa rin pong posibilidad na mangyari. Posible pong malusaw yan or posibleng as low pressure area magpapaulan sa atin or posibleng mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Again, inuulit nga po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.